Masarap talaga yung ulam na to, kaya lang matagal magpalambot ng baka. Kaya itong dilata na lang yung ginamit ko, pero grabe, tingnan nyo naman ang sarap niya. Sobrang malasa nito kahit kaunti lang yung kuhanin mo. Hindi na nga ako nahirapan magluto dito, nahirapan lang akong huminga dahil sa sobrang busog ko. Ngayong araw mga ate, samahan nyo nga ako magluto ng ulamin namin. Meron nga ako ditong mga gulay, tulad ng patatas, carrots, bell pepper, kamatis, bawang at sibuyas. Bali mga nahugasan ko na yung mga yan. At ngayon mga ate, babalatan ko naman sila. Syempre, ayaw mo naman kumain ng gulay na may balat pa. After ko mabalatan itong patatas at carrot, eto at hiniwa ko na nga sila sa gusto kong laki. At tulad nga ng palagi kong sinasabi sa inyo, kung tinatamad naman kayong maghiwa, ay pwede nyo na nga yan ilagay ng buo. Walang ganon! Bali, yung mga ginawa ko nga pala ditong hiwa ay pare-parehas lang sila ng pa-cube. At kung gusto nyo ng papuso yung hiwa nyo, pwede rin naman. Hiwa ko na nga rin dito yung sibuyas, at kung wala kayong sibuyas, pwede naman yung onion. Tapos yan, pinitpit ko lang yung bawang at minins ko ng maliliit. Ready na yung mga gulay natin. At eto na rin yung lulutuin natin. Nagke-crave nga kami ngayon sa mechado. Kaya lang napakatagal magpalambot ng baka nun. Kaya eto na lang naisip ko, yung dilata. At dito mga ate, nag-umpisa na rin tayong magluto. Bali, pinirito ko lang muna dito yung carrots at patatas. Nung medyo mag-brown-brown na nga sila, ay agad ko na nga rin itong hinango. Baka kasi mamaya ikaw pa'y maghango nito. Walang ganon! Bali, pipirito na nga rin natin dito yung bell pepper para naman talagang lumabas yung lasa niya mamaya. Nang mapirito na nga siya, hinango ko na rin. Dito sa pinagpirituhan natin ng gulay, binuwasan ko lang yan ng mantika at dyan na rin tayo magigisa. Yung nakikita nyo kasing brown-brown na nagdikit na yan, ay magiging pampalasa din natin yan sa lulutuin natin. Bali, ginisa ko lang dyan yung bawang at sibuyas. Nung lumabas na yung aroma, ay sinunod ko na yung kamatis na pampaganda ng kutis. Nung maluto na nga yung kamatis, eto't ilalagay na nga rin natin itong corned beef na mechado flavor. Eto na nga lang yung ginamit ko para hindi na ako mahirapan pang magluto. Napakatagal naman kasi talaga magpalambot ng baka. Bali yan, ginisa-gisa ko lang, pagkatapos yung lata nilagyan ko lang ng kaunting tubig para masimot pa yung natitira at magkaroon nga ito ng kaunting sabaw. Bali, tinimplahan ko nga lang din pala ito ng paminta. Konting halo-halo lang at nilagay ko na rin mga pinirito nating gulay. Isa rin ba kayo sa nagugulan sa menudo, apritada, kaldereta at mechado? Kagaya nyo din ako mga ate. Pero ngayon hindi na tayo maguguluhan dahil nakasulat na sa lata. At ayan, para mas lalo pa nga itong sumarap dahil may nakita nga akong cheese, kinadkad ko na rin dito. Grabe mga ate, tingnan nyo naman yung itsura, nakakatakam na talaga. Abay, itsura pa lang, gugutumin ka na. Lalo na kung maaamoy mo yung amoy niya. Dati na rin ako nagluto nito at kaldereta naman yung flavor. Nagustuhan nga din namin yun, kaya naman sinubukan ko tong mechado. Sa totoo lang mga ate, hindi pa talaga ako nakapagluto ng mechado. At buti na nga lang meron na sa lata, kaya yan nakapagluto na tayo. Sobrang bilis lang lutuin, hindi pa ako pinagpawisan. So paano, tara kain na tayo. At unang kagat, first bite. Ang sarap. Masarap din siya mga ate. Bali dito, hindi na nga ako naglagay dyan ng pampaalat. At kung matatabangan nga kayo, pwede nyo naman yan i-adjust. Grabe, sobrang malasa nito kahit konti lang yung kuhanin mo. Ay pag ito talaga yung ulam mo, siguradong sira na naman yung diet mo. Sobrang na-enjoy ko na naman nga dito yung pagkain. Kaya ayun, craving certified na naman ang atin nyo. At ayun lang, bye-bye!